Lalo na kung gumagamit ng drone, ay kailangang sumunod sa parehong United Nations Convention on the Law of the Sea at mga batas sa Pilipinas. Ang presensya ng ganitong drone, kung mapapatunayan na pag-aari ng China, ay maaaring magdulot ng malalaking tanong ukol sa legalidad at layunin ng operasyon nito sa mga katubigan ng Pilipinas. Kabilang na ang posibilidad na ito ay ginamit sa hindi autorisadong pagmamasid sa bansa. Totoo naman mga utol no? Talagang aminin natin o hindi, ginagawa talaga ng China mga research nila, diba noon pa, nahuhuli lamang natin yung ilan. Pero yung ilan na hindi natin nahuhuli, talagang pinag-aaralan na nila yung katubigan natin, yung mismong katubigan o pag-aari ng Pilipinas. At kaya nga paikot-ikot dyan ng kanilang, yung kanilang Coast Guard, etong China. Diba? Tsaka kaya hindi natin maitaboy. At siyempre, patuloy nilang inaangkin yung ganang hindi naman kanila. O yan na lang, yung mga patunay, napakarami ng patunay. Pero ang tanong ko palagi hanggang kailan niya matatapos? Kailan ba titigil ang China sa ginagawa na yan? Tsaka yung harassment na ginagawa nila sa ating mga mangingisda, sa ating Philippine Coast Guard, sa BIFAR, di ba napakarami na. So hindi ito matapos-tapos kasi itong China, palagay ko hindi talaga tatantanan. Yung tipong to the point na ang gusto nila tayo na lang yung mag-give up dun sa ating mga teritoryo. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. O eto nakikita nyo mga utol, mismong footage na mula sa Philippine Coast Guard kung saan namataan etong tinatawag na monster ship ng China o yung pinakamalaking China Coast Guard na nag-iikot malapit sa Zambales sa parte ng Luzon mga utol. So papakita ko muna sa inyo bago natin pakinggan yung report tungkol dito yung ibang vlog. Yan mga utol yan mismo. Yan dyan talaga yung monster ship. Ayan napakalaki po niyan. Diba? Grabe. So talagang parang nagpapakita ng This is BRP Cabra, MRRB 4409. We are reminding you that you are within 72.6 nautical miles west by the south of Silangin, Zambales, inside in the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave this area immediately. Over. Akala siguro ng China papadarag tayo sa kanila Yun mismo yung actual radio challenge na ginawa ng ating Philippine Coast Guard dyan sa monster ship na yan ng China. Bumalik na tayo sa ating report mga utol Pilipinas hinamon ang monster ship ng China malapit sa Zambales. Ito yung mula kay Aerial TV. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Game na. Alamin na natin to. CD5901. This is BRP Cabra, MRRB 44. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, monster ship ng China hinamon sa radyo ng Philippine Coast Guard. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Nagpakita ng alalahanin ng Philippine Coast Guard hinggil sa namataang presensya ng isang barko ng Chinese Coast Guard na tinukoy bilang CCG-5901 sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Talagang hindi titigil yung China Hindi talaga tumitigil. Ang barkong ito, nakilala bilang monster ship dahil sa laki nito, na 5 beses na mas malaki kaysa sa pinakamalaking mga barko ng PCG, at na-detect mula sa 54 nautical miles sa lugar ng Capunes Island sa Zambales. Gamit ang Dark Vessel Detection System ng Canada, kinumpirma ng PCG ang nakitang barko ng China nitong Sabado ng gabi. Agad namang ipinadala ng PCG ang BRP Cabra, isang helicopter, at ang PCG Caravan upang bantayan ang naturang barko. Ang barko ng CCG, na unang naiulat na malapit sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, ay nakita ring gumagalaw patungong kanlurang direksyon at huling nakita na nasa 85 nautical miles mula sa Zambales. Sipin yung mga utol pasok na talaga sila sa ating Exclusive Economic Zone Kumbaga talagang wala silang habas na baliwalain yung otoridad
na meron tayo, na meron ng Pilipinas. Ganon sila yung parang binabaliwala o dinidisregard nila kung ano mang merong batas tayo. Pero sa totoo lamang, pwede na itong hulihin. Ngunit, di ba, matapang ang China pagdating dyan dahil alam nila kaya nila tayo. So, pero papadarag ba tayo? Eto na nga mismo yung radio challenge na ginawa ng Philippine Coast Guard sa kanilang monster ship. Eto na. CD5901. This is BRP Cabra, MRRB 4409. We are reminding you that you are within 72.6 nautical miles west by the south of Silangin, Zambales, inside in the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave this area Pinalalayas, no? immediately. Over. Iginiit ng PCG na ang presensya ng barko ng China sa loob ng EEZ ng Pilipinas Tama. ay isang hamon sa soberanya ng Pilipinas. Binibigyang diin ng mga autoridad ng Pilipinas ang kanilang pangako na protektahan ng mga mangingisdang Pilipino na nag-ooperate sa mga katubigan na ito, at tiyakin ang kanilang kaligtasan at akses sa katubigan ng Pilipinas nang walang harassment. Nakatakdang ipatawag ang Department of Foreign Affairs tungkol sa investigasyon ng natagpuan submersible drone ng mga lokal na mangingisda sa San Pascual, Masbate. Ang naturang drone ay may habang 6 na talampakan at gawa sa pangunahin na PVC at bakal. Pinaniniwala ang isang remote-controlled ang drone na malamang ginagamit para sa komunikasyon at nabigasyon sa ilalim ng tubig. Hinggil dito, hindi pa nagbigay ng opisyal na pahayag ang Embahada ng China sa Maynila, at sinabi nilang ipinasa na nila ang mga katanungan mula sa media sa Beijing para sa karagdagang paglilinaw. Ang kakulangan ng tugon na ito ay nag-udyok ng mga panawagan para sa masusing investigasyon hinggil sa insidente, kung saan ipinahayag ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang kanyang plano na maghain ng isang resolusyon upang tuklasin ang pinagmulan ng drone at ang mga posibleng implikasyon nito sa seguridad ng Pilipinas. Ayon kay Tolentino, ang Naval Intelligence ay kasalukuyang nag-iimbestiga. Ngunit nakumpirma na ang drone ay mula sa ibang bansa, at ang kulay nitong dilaw ay nagpapakita na ito ay ginagamit sa mga scientific research. Ipinunto pa ng senador na ang mga marine scientific research, lalo na kung gumagamit ng drone, ay kailangang sumunod sa parehong United Nations Convention on the Law of the Sea at mga batas sa Pilipinas. Ang presensya ng ganitong drone, kung mapapatunayan na pag-aari ng China, ay maaaring magdulot ng malalaking tanong ukol sa legalidad at layunin ng operasyon nito sa mga katubigan ng Pilipinas. Kabilang na ang posibilidad na ito ay ginamit sa hindi autorisadong pagmamasid sa bansa. Totoo naman mga utol no? Talagang aminin natin o hindi, ginagawa talaga ng China mga research nila, diba noon pa, nahuhuli lamang natin yung ilan. Pero yung ilan na hindi natin nahuhuli, talagang pinag-aaralan na nila yung katubigan natin, yung mismong katubigan o pag-aari ng Pilipinas. At kaya nga paikot-ikot dyan ng kanilang, yung kanilang Coast Guard, etong China. Diba? Tsaka kaya hindi natin maitaboy. At siyempre, patuloy nilang inaangkin yung ganang hindi naman kanila. O yan na lang, yung mga patunay, napakarami ng patunay. Pero ang tanong ko palagi hanggang kailan niya matatapos? Kailan ba titigil ang China sa ginagawa na yan? Tsaka yung harassment na ginagawa nila sa ating mga mangingisda, sa ating Philippine Coast Guard, sa BFAR, di ba napakarami na. So hindi ito matapos-tapos kasi itong China, palagay ko hindi talaga tatantanan. Yung tipong to the point na ang gusto nila tayo na lang yung mag-give up dun sa ating mga teritoryo. So napakarami ng ina solusyon, resolusyon na kung ano-ano ang ating bansa para lamang matigil tong panggigipit o pang-aagaw ng teritoryo ng China. Pero ano ba nangyari? Ganun pa rin naman. So gera na lang ba? Yan yung palagi kong tanong, gera na lang ba ang magpapaalis dito sa China? Ano sa palagay niyo mga utol? Pa-comment ang inyong opinion. Tuloy na muna natin. Pakinggan natin si Senator Tolentino sa kanyang pahayag. Dalawa po yan Una, kung ito po ay scientific research na walang permiso, violation po yun sa international law. Tama. Nakalagay po yun sa UNCLOS na pag nasa loob ng ating karagatan, dapat po may, kahit po sa exclusive economic zone, kahit sa contiguous zone, ay dapat po may permiso ang coastal Totoo. state. Tayo po ang coastal state. Pangalawa, kung ito po ay military grade, meron din pong danger sa national security. Totoo. So hindi lang po ito nangangailangan ng permiso, ito po ay talagang paglabag na sa ating soberenya. So yun po yung lalamanin
ng resolution. Tapos na po yung resolution ko, hindi lang ma-file kasi sarado ang Senado kahapon, sa Lunes pa magbubukas. So sir, kung lalabas na talaga ito violation ng international law, pwede ho tayo mag-file ng complaint. Na? Diplomatic naman, no? protest ang ipafile natin. Yun, no? At kung ito naman ay lumabag doon sa bago nating batas, meron Opo. tayong bagong batas, yung Yes. Archipelagic Sea Lanes Law. Uh-huh. Archipelagic Sea Lanes Law ay yung mga malalaking vessels ay padaan doon sa Archipelagic Sea Lanes, meron din penalty. Ganito po kasi yan. Ito pong drone na ganito, Opo. ay hindi naman po ito self-autonomous. Ibig sabihin, galing po ito sa isang mothership. Tama. Ah, At yung mothership pong yun, Opo. ay siya po yung naglunsad Co-control. nito. Nag-launch. Nilatag po Oo, ito oo. sa dagat. Hindi naman po ito nanggaling ng pagkakalayo-layo kasi normally ang range nito ay 10 kilometers lang. Opo. Tinatakbo ng mga ganyan. So, nakapasok sa teritoryo natin yung kung saan man nanggaling ito, yung barkong yon, at doon ito nilunsad. Tama. So, Hindi ito nanggaling ng, halimbawa China, hindi ito nanggaling ng ganong kalayo para pasukin ito na parang submarino. Dahil parang wala akong pagkakaiba dun sa mga drone na ginagamit ninyo. Yes. Pag meron mga events, yun po ay galing lang dun sa hindi kalayuan para i-cover po yung event. so pwedeng Remote yung control, no? mothership kung saan galing itong drone na ito, marami na siyang nakuha na kung ano man resulta ng ginawang research noong drone. Tama po ba yun? Hindi Pwede po yun? natin masabi Footage. kung ano po ang, pwede po ito sa communications, pwede po ito sa marine and scientific research. Ibig sabihin po, yung mothership ay nasa loob ng teritoryo natin. Tama. Tama. Alam niyo po, kinukumpleto pa ng naval intelligence yung investigasyon nila, yung pangunahan. Pero yung findings po confirm na ito po ay galing sa ibang bansa at ito po ay nanggaling sa isang mothership. At sa report din Ayun, ng Navy picture na yun. ay yung kulay nito na dilaw ay nag-indicate na ito po ay ginagamit sa isang scientific research na visible sa taas. So yung nakita po sa Masbate na submarine drone ay iniimbestigahan po ngayon. At magpa-file po ako ng resolution sa Lunes para magkaroon po ng investigasyon ng Senado patungkol dito. So sir, ginagamit ito sa scientific research o ang sabi ng military research, eh, no? Preliminarily, ang datos na nakakalap ko, ito ay hindi for military purposes, pero hindi pa confirm yun. So, marine and scientific research. At sa ngayon, sa International Law of the Sea, retired na ako, nakita sa Masbate, nasa loob ng ating karagatan, dapat po may permiso ang coastal state para mag-conduct ng isang scientific research ang isang Bansa. ibang bansa. Oh, yun naman. Just the same mga utol. Kahit na hindi military research, scientific research, kailangan nilang magpaalam kung sino mang bansa. Pero knowing kung China ang may-ari nitong mga drones na to. Pero ako, malamang sa malamang, China lang naman gagawa niya ng walang authority. 'Di ba? Nang walang paapaalam. So, doon pa lang, alam naman natin na hindi na ginagalang nitong China yung tinakda ng international law, pero palagi nila sinasabi sa kanilang mga speech na sumusunod o tumutupad sila sa itinakda ng international law. Pero yung kanilang ginagawa, wala naman talagang, puro naman paglabag sa itinakda ng international law. Pero ang ibig ko sabihin dito, kahit paihain natin itong protesta na to, diplomatic protest, another diplomatic protest, ano bang mangyayari? Titigil ba China? Kung tumigil man yan, mga 1 linggo lang, di ba? Aalis ba yung mga barko nila naka-deploy dyan sa ating mga katubigan dyan sa West Philippine Sea? Kita mo, dinadagdagan pa nga nila. So, hanggang saan yung katapusan yan, di ba? Patuloy tayo namumblema sa kanila. Sa totoo lamang. So, yan ba magdudulot na lamang ng iringan na matindi? Patindi na ba ng patindi dahil ayaw nilang tumantan? Sa totoo lamang, ang pinalalabas nila tayo palagi mali, ha? Huwag po kayo maniniwala doon sinilalabas nila mga fake news na Pilipinas ang laging mali. Sila po yung mali. Ito pong China. Dahil inaagaw po nila mga teritoryo natin, yung mga katubigan natin. Dahil may iba silang mas malaking plano kapag sakaling naagaw nila.
So anong masasabi nyo dyan mga utol? Paki-comment na lang at tayo nagbabalik na. Ipagpapatuloy natin to at iba pang mga issue na tumatalakay na dapat pag-usapan pambansa. So paki-comment mga utol, maraming salamat. Ariel TV, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat Senator Tolentino. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako po saludo sa inyong lahat. Maraming salamat po. Huwag niyo kakalimutan mag-comment at mag-iwan ng reaksyon.